Hello po. Magandang umaga na naman po sa ating lahat. Ito na naman po tayo. Mag-aaral po ng salita, ng karunungan, salita ng Diyos, salita ng kabuhayan. At atin pong sisimulan sa Mateo 5:16. Atin pong mababasa sa 5:16 ay ganito. Liwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Paano po tayo magkakaroon ng ilaw na sinasabi nito? Ganito po makikita natin sa 1:18. Juan 8:12. Ako ang ilaw ng sanglibutan. Sino po ito? Itong ako na sinasabi. Ito po ay ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Yun. Kailangan po pala nating sumunod sa Panginoon para tayo po ay hindi lumalakad sa kadiliman, kasi po ang mundong ito ay puno ng kadiliman, puno ng mga malalaswa, mga bisyo, ng katawan, mga kalayawan. Yan po. Kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Yun. Kakaroon po pala tayo ng ilaw ng kabuhayan kung tayo lalakad sa Kanya. Kasi po, maliliwanagan tayo. Ano po ang liwanag yan na nagmumula sa Panginoon Hesus ay siyang magiging tanglaw natin sa mundong ito. Kung babasahin naman po natin sa unang 1, 2, 3. Ang sinasabi po ay ganito. Unang 1, 2, 3. Tayo na po ating bubuksan sa unang 1. Unang 1, 2, 3. Ito. At sa ganito ay nalalaman natin na siya ay ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Yun po. Atin siyang nakikilala, sabi niya. Sa ganito ay nalalaman natin na siya ay ating nakikilala. Paano po? Paano natin nakikilala ang ating Panginoong Hesus para mabigyan tayo ng ilaw? Paano po natin siya makikilala? Kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Yan po nakalagay dito sa unang 1, 2, 3. Yan po. Kailangan po pala tinutupad natin ang kanyang mga utos. Meron po dyan. Sabi nila, meron pong mga iba, nagbabible study lagi, linggo-linggo. Sabi ko nga po, ang nakasaad sa Bible, kung ikaw nakakarinig ng salita ng Diyos, dapat iyong ginagawa, iyong tinutupad. Kasi po, kung hindi ito tinutupad, dinadaya nyo lamang po ang inyong sarili. Inyo lamang pong kayo titingnan po natin sa Mateo 15:8. Tingnan po natin Ang sabi po dito, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi. Yun. Tinagalang daw po siya ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Yun po, ibig sabihin parang sabi ng tao na tulak ng bibig, kabig ng dibdib, parang ganun. Ginagalang lang sa labi lang. Datapwat, walang kabuluhan ng kanilang pagsamba sa akin na nagtuturo ng kanilang mga pinakaaral ang mga utos ng mga tao, mga katakatang mga utos na ginagawa. May mga hindi ko na po sasabihin, alam niyo naman na po yung ibang mga katang utos ng mga reliyon, ganun. Yung wala po sa Bible, yun po ang mga mga gawa-gawang aral
pinakaaral ang mga utos ng mga tao, sabi po dito. Kung atin din muli po titingnan din sa 6:23, Mateo din po, Mateo 6:23. Basahin po natin sa 6:23. Ang sinasabi ay ganito: Tatapat kung masama ang inyong buong katawan, kung masama ang inyong mata, ang buong inyong katawan ay pupuspos ng kadiliman. Ayun po, meron po palang dalawang klase ng ilaw. Ang ilawan ng ating katawan ay ang ating mata. Meron pong ilaw na nagmumula sa Diyos at meron tayong ilaw na ginagamit natin, ang mata. Ito sa 22 po ating makikita din. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat ang inyong mga mata, buong katawan mo mapupuspos ng liwanag. Sa 23 po, datapat kung masama ang inyong mata, ang buong katawan mo mapupuspos ng kadiliman. Meron po din po palang ilaw na nagmumula. Meron po palang ilaw na madilim. Parang pundido yan. Pundidong ilaw, ganun. Ilaw na masama ang atid. Ilaw ng diablo. Yan po. Na kung atin din pong makikita na sa 1:8:44, tingnan po natin dito sa 8:44. 1:8:44. Yan. Ito po. Sabi dito, kayo'y sa inyong amang diablo. Ang mga nais na inyong ama ang ibig ninyong gawin. Sa isang mamamatay tao, buhat pa ng una na hindi na natili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan. Nagsasalita siya ng ganyang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Yan po. Dalawa po palang ilaw na nagmumulan. Isa pong yung sa Panginoong Hesus at isa yung pundidong yung madilim na ilaw na pinupunta ng iba, karamihan na yung mga bulag ba, hindi yung sinasabi sa Biblia na inaakay ng mga bulag na taga-akay, yung mga bulag. Yun po. Kaya po dapat po sabi magsaliksik tayo. Saliksik tayo. Hearing and hearing, sabi nga, doon po tayo natututo yung pakinig sa pakikinig natin sa salita ng Panginoon. Doon tayo natututo, doon tayo nahasa sa salita ng Panginoon. Kung ating pong titingnan din sa Filipos 2:6, ito po, meron po tayong mababasa sa Filipos 2:6 na ganito. Tingnan po natin Filipos 2:6. Sabi. Ay, 2:16 po pala yun. 2:16. Yan. Yung pong sinasabi sa 1:8:12 at yung pong sa Filipos 2:6 ay nagkakatugma po. Tingnan po natin yung nagsalita ng kabuhayan na sinasabi doon sa 1:2:3. Alalaman na ganito po ang sinasabi sa unang 8:12 ng 1. Ako ang ilaw na sa sanlibutan, sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Ano po ba yung ilaw ng kabuhayan na sinasabi dito? Makikita po natin yan sa 2:16 ng Filipos. Yan po. Na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan, sabi po sa 16, ito po, 16. Na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang may pagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo. Yan po, si Pablo po nagsasabi niyan. Na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Yun, tumakbo nga po siya, lumakad siya sa way ng Panginoon, sa
Ano po ba yun? Yung salita ng kabuhayan na yan. Makikita po natin, itataas lang po natin ng konti sa 15. Upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad ng ilaw ng isang libutan. Yun. Sa 16 po, yun nakikita natin na nagpapayag ng salita ng kabuhayan. Paano po natin makikita yun? Yung pong mga gawa natin, salita ng kabuhayan, ibig sabihin, isa sa buhay natin yung salita ng Panginoon. Yun po. Kung ano po yung naririnig natin, ano po yung nababasa natin, o napag-aaralan natin, kailangan ginagawa natin. Pag sinabing wag, wag. Kasi di ba, pag sinabing wag, bawal yun eh. Wag kayong kakain ng dugo. Isa na yun. One time. Di ba? Sinabi sa Bible yun. Pero, kumakain yung iba. Tapos, itataas po din natin muli. Sino daw ang sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at paggawa ng ayon sa kanyang kalooban. Yun. Diyos po ang tutulong sa atin na magawa po Panginoon magawa ang kanyang mga salita. Kung tayo'y sumusunod, tayo'y nakakakilala sa Panginoon. Kung ating kilala ang Panginoon, tayo pala ay dapat na sumunod at tayo kanyang gagabayan. Yan po ang mga salita na dapat po nating malaman na nawa ay makatulong sa atin ng konti sa pamumuhay dito sa ating mundo na madilim. Kasi kaya nga madilim, sabi kasi panay kaguluhan, basta po pag sinabing madilim, yan yung mga gawa ng mga kalaban eh. Yan na yung nangyayari dito sa ating mundo. Kaya po dapat magkaroon tayo ng ilaw ng kabuhayan, ilaw ng salita ng Panginoon. Yung sinasabi nga yung ibigkis ninyo, magbigkis kayo ng baluti. Ano po itong ibibigkis natin? Yan po ang salita ng Panginoon. Yan po. Sana po meron tayong may nalaman at meron tayong napulot na magagandang salita ayon po sa ating banal na aklat.